Sige kuya, sama ka muna para mas maintindihan mo yung sinasabi ko, ha? Sige, sige. Okay. Kung mag-alala, nire-respeto ka namin, ha? Ikaw muna kausapin, Chris. Yeah. Nga daw di Brad ka nang asa di ka atong panahon nang wala pa sila nag-menu kay ano. Nagtrabaho naman ko ato, sir. Anong wala man gid ka kaapas diri nga pila na siya kabuan diri Di kay na busy ko sa trabaho, sir ba. Atong wala ko ka kuan niya. Mo to sa kadugay, mo to nakaunaw na ko nga gusto gyud ko nga mabuo akong pamilya mo, di ako magiganhi gid dire. Palaglayo. Ko gid tuyuan gid ani. So first time nimong ani diri Oh, karon pa yung aray dire, sir. Nga karon kay bali kami pod murag maipit pod ni ani gamay kay ngano sa pag asawa baya sa imong kaipon nabaya mi diri ato nga time kasi kuan kanang imbes nga ang manghod may ipaasawa so katong magwa nga paasawa kasi pag eskwela pa man tong manghod god mo na nga nagtuom pod mi nga dili na ka mabalik. Di, sir, di man yung kaligong baling ako lang wa ko kare tungod sa kong trabaho. Mo na nga gihatagan gina ko gayon nga yan higid na ko dire. Hindi ko gusto nga maingunana ko mo ang sitwasyon. So, mora gyud ang problema ani dapat kuan kanang maglisod naman gyud kag agi karon kay siguro si Jerome nakabalo na ron. Ya murag na na po'y katungod ni Jerome nga masuko tungod kay ikasal na diri sila sa tribo. Ano nga ang akong kabalakan manggod kung dili ta magpahibalo sa dato nga tribal diri. Basin on niya kung atangan ka sa dalan niya ikaw ra isa, di ba? So maapil pod mi maapektahan niya na ang may tabo sa imuha. So tama tong ingon ni Sir Paul ganina nga maagig yung tag proseso sa mga tribal kay bisag ikaw dili kalumad sa ngalan nga diri ka sa poder sa mga lumad ginagalang gyud nato ang mga tribal diri ang mga lumad diri so maagig yung tag proseso nila kay sila manggod ang nagpaylo na aning pagkasal na mga dato gitambungan pagkatapos karon nga ingon ani ato pong pasabton ang dato nga unsay rason nga nganong imong dad-o na pod ang babae kay basig matingala sila nga nganong gidala nimo dapat kaibal na tong ikaw gyud ang amahan atong iyang anak. Sige, sir, og kana sige mo sugot man ko nga kay istorya ko sa mga dato karon nga ma-okay pod. Kabalo pod sila sa kong side nga nganong naingunani. Sige, sugot ko makigistorya sa mga dato. Pag ba Chris nakausap niya yung mga dato, tingin mo papayag? Yan lang ang hindi ko alam kung papayag ba ang mga dato o hindi. Kasi ano parang mahirap intindihin sa ngayon. Sa ganyan ba Chris? Sino ba yung nasusunod dyan? Yung si Queenie o yung pamilya ba? Paano ba yung ano? Hirap pala niya. Nagdepende yan sa sitwasyon. Kung igiit ni Queenie nga sasama talaga sa kanya, Walang magawa yung pamilya. talaga yan. Paano si ano? Paano si Jerome? Yun ang magbabayad na lang siya. Magbabayad ka na lang kang Jerome. No? Okay, sir, bayad man ko sila itabayad nga ko alam nga. Kuyog lang ako sa dito. Pero sana pumayag si Jerome na babayaran na lang kasi dalawa yung proseso Kapag ayaw ni Jerome nga magpabayad Ayun pala pag ayaw ni Jerome. Yun ang meron ng tinatawag na pangayaw. No? Kasi pag sabi ni Jerome nga ayaw hindi ako magpabayad. Gusto ko nga yung lalaki nga parang nasagasaan kasi ganun ba. Kasi
Meron kasing ano din eh. Saka ka na napunta dito nga may asawa na si Kuya. Ano. Pero, Paano, sorry paano yun, Kuis? Halimbawa, ayaw talaga ni Queenie, tapos mangangayaw pa din si Jerome, kahit ayaw ni Queenie sa kanya bumalik. yun nga eh. Pag ayaw magpasablog si Jerome, ganun ang mangyari. Mahirap din pala sitwasyon niya. Yun ang mahirap Brad. So magdasal lang tayo nga papayag si Jerome na magpasablog na lang balik yung ginastos niya sa kasal. Pero, sa opinion ko, parang hindi papayag yun kasi pangalawa na eh. Yun nga ang problema. Yun ang kapag hindi papayag, so siguro meron namang mga data dito. Pag-usapan niya na lang siguro. Mahirap din tong sitwasyon pala niya. Kasi pag magbiyahe kayo ngayon, hindi natin alam kung nalaman na nila doon sa daan. Kasi walang ibang daanan dito. Diba? So yung mga radyo ngayon, Hindi ba siya, Kuis? Hindi ba siya, hindi ka katutubo? hindi Pure. tagatagom to. Pure Bisaya. Bisaya. Nagpunta lang siya dito. Kasi siguro nakita niya yung vlog ni Sir Paul. Mag-usap na lang siguro ngayon ng Yun ang maganda. Pero kinakausap mo na yung papa ni Queenie at saka yung mama niya. Kanina. Yes, sir. Pero sa mga ayon naman siya nga isama mo si Queenie ngayon. Yes, sir. Sagot man siya, sir. Yung pala, Kuis, paano yun? Pag pumayag yung mga magulang ni Queenie, wala ding magawa pagka ayaw ni Jerome. Wala din magawa kasi parang sila na yung may kasalanan. Mahirap pala talaga tong sitwasyon na ganito. Halimbawa, ako yung lalaki, gano'n. Tapos na kami nag-usap. Kahit ganito lang, gano'n lang ang kasal. Gano'n lang, konting Seremonya, oo. malaki na yan sa tribo. Kasi iba kasi ang talaga ng mga tribo, Ay, hindi rin siguro alam ni Kuya yun. Siguro, kasi iba kasi ang Bisaya eh. Parang Tagalog din siguro, kami. Yung iba kasing kasal ng kunin, Diba? Kasi para sa amin, kahit yung kamuti lang yung ikakasal sa amin, kapag nandyan yung mga tribal, nandyan yung mga dato, malaki na yan sa amin. Kasi ganun ang sa tribo na yun. So, kaya, Brad, Sana nauunawaan niya ni Kuya, maintindihan ba na ganun yung panuntunan ng mga tribo. ganun kasi. Yes, sir. Naintindihan ko na nga, sir. Sige, Brad, ganito na lang gagawin mo. So, marami mga tribal dito. Punta ka doon sa tribal para isabi mo yun. Isabi mo din nga hindi ka nakapunta dito dahil may trabaho ka. Ganun. Tawag daw. Si Jericho. Okay, guys. Kuya. Mahirap to. So, mga kababayan, inabot na kami ng hapon, alas 5 na ulit. Mamaya madilim-dilim na. So, pinuntahan kasi namin yung mga dato, yung mga tribe para makapunta dito. It's either bukas o mamaya o bukas. Kaya lang, ginagawan ko ng paraan para magkausap si Jerome at saka itong si tingnan natin. Pwede ako upo dito. Nakausap ko na ang mga dato. So, pupunta na sila dito. Iraradyo na lang kung makapunta sila ngayong gabi kasi may inaasikaso yung iba nasa Umapa o bukas para magkausap tayo. Pero bago tayo mag-usap-usap ng dato, gusto ko harap-harap muna kayo. Kung hindi, kausapin mo si Jerome. Magharap-harap tayong tatlo. Ha? O ano ang gusto mo? Mag-usap muna kayo ni Jerome? O
O sabay-sabay na? Sabay-sabay na lang, sir. Sabay-sabay na? Okay. Nandiyan na ba siya? Okay, nandiyan na si Jerome. Okay lang kuya. Yes, sir. Mag-usap kayo. Sir. Paano ba to baka? Relax ka lang kuya. ah. Huwag kayong mag-aaway ha. Nasaan si Buddy? Si Brad, basig kinakabahan ako dito eh. Ang hirap tanggapin, di mo ako kailanman. Sana naman ay pinakinggan mo. Bakit kailangan mong gawin ito? Paano na ang mga pangako mo? Initang panahon ng mahal ng kuryente. Gumamit ka na ng solar stand fan mula sa PB Team Solar, matibay at maasahan. Di na mangangamba sa mahal ng iyong bill dito. Tiyak mapawaw ka kaya pili na. Jericho. Siya si Jerome. Siya si Jericho. Yung asawa niya sa una. Ha? Sige, upo ka. Upo. Brad, dito ka lang, Brad. Dito ka. Gitna ka. Ayan. Okay. So, ngayon, magkakaharap tayong tatlo. Hindi ko lang tong mic. Medyo mahirap to. Walang tension ha. Jerome, okay ka lang? Yeah. Kinakabahan to si Jerome. Itak. May itak sa gilid. Atakin niyang itak. Okay ka lang, Jerome? Kinakabahan ka eh. Ha? Okay ka lang? Quinty, okay ka lang? Okay ka lang? Sir. Ikaw, kuya? Yes, sir. Okay. So, pasensya na ulit kung hindi natuloy muna yung pag-alis ninyo ha. At salamat sa'yo, nirespeto mo kasi nag-antay ka. Okay. Ngayon, mag-uusap-usap tayo. Gusto kong mapag-usapan. Pero, medyo kasi, dapat talaga nag-uusap muna silang dalawa, ano? Okay lang ba pag-usapan ko muna silang dalawa? Pwede lang, Kay sir. Jericho? Yes, sir. Pwede lang. Okay lang sa'yo? Yes, sir. Yes, sir. O sige. At least nagkita naman na kayo ngayon. Dito ka muna. Palabasin mo. Okay lang, sa labas ka muna. Pero, sir. Ha? Pero. Okay, sige. Lapit ka dito, Jerome. Naguna kang makita, alam mo ba? Mahirap itanong kung kamusta kayo. Nahirapan akong itanong yun talaga kung okay lang ba kayo, ano. Pero siyempre nakausap ko naman na ito. Alam mo, Quinty, hindi siya okay Hindi okay si Jerome. Nasaktan yan sa nangyari. Nasaktan siya to the point na iniisip niya na stress, hindi siya makakain, hindi ko to sinasabi para maawa ka, alam kong desisyon mo pa din. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Sabi niya kasi nung umalis siya, nung nalaman niya yon, umalis siya kasi nasaktan siya. So iniisip din niya na akala niya susundan mo siya o
hanapin mo siya o magano ka pero hindi nangyari. So, siyempre masakit sa kanya. Tanong ko sa iyo, Wendy, huwag mong plastikin yung sarili mo ha. Hindi mo kailangan plastikin, hindi mo kailangan anuin. Ano ba talaga ang decision mo? Hindi mo na talaga siya hindi mo siya mahal. Wala kang nararamdaman sa kanya, pero sinabi mo sa amin kanina, mayroon kang nararamdaman. O parang counseling 'to eh. Oh. Nasabi mo sa amin kanina, may nakunti kang pagmamahal, kaya lang nabigla ka dahil sa pagdating ng iyong unang naging kinasama. Ngayon, nung dumating si Jerome, may konti eh. Babaliwalain mo na ba yon? Ano, babaliwalain mo ba yon? O ano-ano ang nararamdaman mo? Ha? Hindi ko alam, sir. Naguguluhan po ako, sir. So, naguguluhan ka? Yes, sir. Okay. Jerome, anong gusto mong sabihin kay Quindy? Huwag kang mahiya. Anong gusto mong sabihin? Kuan sir, may kuan si hindi kung siya kuan sa kuan na yang dati niya yung asawa kung nag-abot sa yang nag-abot diri kuan ko ato nang hawa ko kay para makakuan ko sa ako mo bakari o respeto ko sa akong kaugalingon nga siya nga may nag-ingon sa ako amo itong asawa ni Wendy nga dati nga mao itong naglikay ko og kuan kay base kong nga kuan ko maka di ko gid kapugungan akong kaugalingon nga di ko gid makaya para di ko gid makuan sir ang una-una nga sakit gid akong una-una nga sa kadtong panahon ni paningkamutan nga kuan atong mga leader nga kadtong kuan nga tuloy na gyud ang kasal sir nga kuan linuman mao akong respetuhan akong ugangan kadtong akong ginikanan nga koy mo hawa na ko diri so wa ko nagawa no di ko gid pakita sa iya nga kuan nasuko ko kay ako ray kuan akong nauna na kung nay panahon nga makakuan ko sa iya kadtong iyang ginikanan mas para maka-istorya ako sa iya kung sa decision niya. Okay. O, translator. Dito, anong sabi niya? Ang sabi niya, sir, siya, umalis lang daw siya dito dahil nabalitaan niya na bumalik yung asawa ni Wendy dito sa kanya. So, ginusto na lang niya nga umalis siya dito, baka naman daw ay makagawa siya ng hindi maganda, gano'n. So, siya ay umalis lang siya. Pero masakit naman po sa kanya pakiramdam na gano'n ang nangyari. Pero ginusto niya nga umalis. At na ano ng pagkakataon nga makausap yung magulang niya para magka-istorya po sa Okay. Nga desisyon nga ako sa laki ramang po nga ikaw babae sa kuan nimo sa ako nga sakitan dito naman ko sa makakuan sa imo nga di ko gyud makapugos sa imong imong una-una nga ako pero mahal ko gyud ikaw wa ko ka kuan ato nga nag abot gyud imong asawa nga dati pinakalit kuan sa imo na koy kuan sa imo nga di ko gyud makapugos kung unsay desisyon nimo kung ako nag-istorya lang ko sa imo para maka kuan gyud akong huna-huna nga iya imo nga asa ka mo kuan so kadtong kuan kung padayon nimo ang imong asawa nga dati wa koy mahimo kay kita kuan taman tagsa kinaiya nga kuan kita pakapugos kung unsay desisyon nimo.
naigugma ka sa ako Ang hirap tanggapin, di mo ako kailanman. Sana naman ay pinakinggan mo. Bakit kailangan mong gawin ito? pagtubag ba kay para makuan ko sa imo nga nakoy o nakay kuan sa ako naigugma kung wala para makuan ko gid sa imo nga naigugma ka sa ako kung wala para sulti ba para makalaro bulan na ang kuan sa ako ang wakay nang batis ako nga kuan gugma. Sorry ha. Libog na ko. Ako kabalog sa akong buhaton. Kaysa tinuod lang ang amahan jud sa bata ang akong first love. Isa pa. Siya ang una na kong nakaila Jerome. As iwit ka. Mao nga, Jerome, ikaw. Pasagdain na lang po, Jerome. Paano ko kabaloon sa akong buhaton? Libog na ko. Dili man gud hindi kay kung panigkamot kan gid nga akong kuan nga naigugma ko sa imo nga di ko gid makuan sa imo nga di gid ko makaya nga kuan unsay kuan nimo kay ako nahigugma gid ko sa imo nagkuan ta sa kuan nga nagpakita ko gid nga mahal ko ko nga imo ha kay para nagkasal na gyud na sa kuan sa tribo unya mao pang imong una unya unsay kuan nimo di ko gid madawat akong huna sakit gid kayo. Ang hirap tanggapin, di mo ako kailanman. Unya first love nimo unya nanganak ka sa imong anak nga pasagdaan ka unya batong kuang kus imo nga para maka serbisyo ko sa imong anak hindi unsay desisyon nimo nga kuan mahal ko gid sa kuan diri sa dughan akong kuan nga imong bata nga akong iserbisyon nya di na ako makatong kuan nimo nga first love di ko gid adlaw-adlaw na akong trabaho para makakaon ka pampalit og gatas matong kuan nimo unsay huna nimo inyang imong first love wa ka ati mana pili gyud sa imong gusto nimo kay ako mahal ko gyud sa imo nga akong iserbisyon imong anak nya unsay kuan nimo plano di wa koy mahimo kay imong plano kana lang kadtong lalaki kay para makuan maistorya gyud diri. Ikaw na magdesisyon, Quinty, para pag at least pag na ano na natin to na pag-usapan kung ano ba siya ang pinili mo, makakapag ano na tayo sa mga dato para masettle na para matapos na. Ako ra isang nanganak sa boarding house. Imo kong gibiyaan. Murag wa kay pakialam sa ako Matapos na tayo, gumagabi na, para ikaw may desisyon ka na rin sa buhay mo. Sir, sa tunod lang. Kay kung si Jerome akong piliin, sir, murag dili bagay sa akong anak, sir. Ang hirap tanggapin, di mo ako kailanman. Sana naman ay pinakinggan mo.
Gusto mo ba akong maging kapitbahay? Pwede naman yun. Alam mo, may property binibenta dito, katabi lang ng bahay namin. Halika, samahan kita para makita mo yung bahay na baka para sa'yo na. Ayan oh. Gusto niyong makita yung loob? Tara, puntahan natin. Oh, wow! Ito nga pala yung inner lot. May 3 pang bakante dito. Alam mo, ang ganda ng pagkakagawa rito. Halika, pasukin natin yung loob. Yung magiging bakuran mo sa inner lot. 75 square meter nga pala ito. At kung may sasakyan ka, hindi mo na po problemahin ng parking. Meron na itong parking lot at maganda ang pagkakagawa nito sa labas. At syempre, kung maganda nga sa labas, paano pa kaya yung sa loob? Kaya eto na. Oh, ayan. Alam nyo, lilipatan nyo na lang talaga to. Mayroon na siyang cabinet para sa kusina. Napakaganda po niyan. Modern cabinet po yan. At sa ceiling, tingnan nyo naman, may design na. Kulang na lang yung chandelier. At eto naman, ang inyong magiging dirty kitchen. Pwede nyo po yung palagyan ng bubong. Malaking space pa rin to sa likod. At ngayon, akyat na tayo sa second floor dahil alam kong excited na kayo. Pasensya na kayo sa mga basahan ha. Yan ay dahil para mapag-ingatan lang po natin na huwag magasgas ang floor natin. At dito sa second floor, may 3 po itong kwarto. Ayan o, kaya kung mayroon kayong mga anak, kasyang-kasya na yan dito. Oh, ito yung kanyang CR dito sa taas. Mamaya, puntahan natin ang master bedroom. O, tingnan nyo naman ang CR. Ang ganda ng pagkakagawa. May shower na rin yan. Lilipat na lang talaga kayo dito. Magdan na lang kayo ng timba. Ito naman yung isa sa mga kwarto. O, tingnan nyo. Kama na lang talaga ilalagay nyo. May mga ilaw na rin yan. At ganun din, yung isa pang kwarto. O ito, silipin natin. O di ba? Ang ganda-ganda. O ito na yung master bedroom. Excited ka na rin eh. Halika, pasok na tayo. Ayan, o malawak pa yan. At alam nyo, may CR din yan. Syempre, kaya nga master bedroom eh. O ayan, malawak ang CR ng master bedroom. At bibigyan pa kita dito ng malakas na signal dahil mayroon ditong terrace. Free signal sa mga marites mong kapitbahay. No, o diba ang ganda? Sana ay nasayahan ka at makapag-decide ka na agad para magkapitbahay tayo. Nabili mo yan? Magkapitbahay na tayo. O diba ang saya? Penging ulam. Mag-PM ka na. Message lang para malaman mo ang mga detalye. Salamat!